Ipinag-utos ng International Criminal Court Pretrial Chamber 1 ang pagbuo ng panel na susuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa isinapublikong dokumento ng ICC, isasagawa ito para matukoy kung nasa tamang kondisyon ang dating Pangulo para humarap sa mga pagdinig. Aalamin kung may epekto ang kanyang kalagayan sa pretrial proceedings, kabilang na ang confirmation of charges hearing. Binigyan ng panel na hanggang katapusan ng Oktubre para isumite ang kanilang ulat. Hindi na raw sapat ang investigasyon lang kaya tuloy ang mga protesta para ipanawagan ang pagpapanagot sa mga tiwali. Muli namang hiniling ni Navotas Representative Toby Tiangco sa Department of Foreign Affairs na kanselahin ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico. Saksi si Joseph Moro. Ibinasura ng Pasay City Regional Trial Court Branch 498 ang petition for habeas corpus ni Curly Discaya dahil dito mananatili siya sa kustodiya ng Senado. We have other options, legal options to make para naman hindi mapabayaan ang karapatan ng aming kliyente. Itinanggi naman ng kampo ng mga Discaya na may pinoprotektahan sila mga politiko gaya ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Supposed to be submit na namin yan sa ICI, sinasabi namin affidavit kasi hiningi rin po ng ICI. Ang naging problema lang po ay meron po isang commissioner, ang membro ng isang ICI na nagpa-interview po pending the investigation of these flood control anomalies. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, kung gusto raw ng mga Discaya ay pwede raw nilang isumite ang mga pangalan. Pero sa ngayon, sabi ng ICI, hindi pa nila kailangang imbitahan muli ang dalawa. It's up to them if they want to provide the names or provide more information to the ICI. They are free to do so. Tuloy lamang ang investigasyon ng ICI. Kanina, balik ICI si Navotas Representative Toby Tiangco para pagpaliwanagin kaugnay ng proseso ng budget. Pero hindi tinanong tungkol sa sinumang personalidad. Kasabay niyan, muli siyang nanawagan sa Department of Foreign Affairs o DFA na kanselahin ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico na nasasangkot sa anomalya. Ang sentimiento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Zaldico dito. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Zaldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung passport. Ayon sa DFA, may proseso sa pagkakansela ng pasaporte. Aniya, base sa bagong Philippine Passport Act, maaari lamang kanselahin ang isang passport kung may court order at tumatakas sa batas sa may hawak nito, kung nasentensyahan siya sa isang krimen o kung illegal na kinuha ang passport. Pero kung titingnan ng Republic Act No. 11983, nakasaad dito na maaaring iapela sa Foreign Affairs Secretary kung wala sa mga nabanggit ang dahilan para ipakansela ang pasaporte. Para sa ilang grupo, hindi sapat ang investigasyon lamang. Mga kurakot! Gulong na yan! Mga kurakot! Kailangan may managot. Kaya tuloy-tuloy lang din ang protesta laban sa korupsyon. Noise barrage ang isinagawa ng Akbayan at Tindig Pilipinas sa Quezon City. Hinikayat din nila ang mga motorista na bumusina bilang pakikiisa. Kinabitan din ng white ribbon ang ilang sasakyan. Huwag natin hayaan na maging investigasyon lang. Ito ay dapat may managot. Dapat daw ipasa ang Open BICAM Bill o yung pagsasapubliko ng Bicameral Conference Committee sa tuwing pinag-uusapan ang pagbuo ng budget ng Pilipinas. Dahil po madalas ang insertions at ang amendments po ay nangyayari sa BICAM, no? Kaya kailangan po talagang bantayan ng taong bayan ang pag-insert ng pondo ng mga kongresista o mga public officials na ito sa pondo ng ating bayan. Ngayong hapon, nag-walk out ang mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Maynila at Quezon City at nagmarcha papuntang Mendiola. Itinuloy ng iba't ibang grupo ang kilos protesta sa EDSA Shrine. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isinumite ng Department of Health sa Independent Commission for Infrastructure o ICI
ang listahan ng mga tinukoy nila mga super health center na hindi natapos o di kaya natenga at hindi mapakinabangan. Umabot na sa 300 ang bilang ng mga ito na ginastosan ng 10 hanggang 15 milyong piso bawat isa mula taong 2021 hanggang 2025. Ang kay Health Secretary Ted Herbosa, bagamat pinadisenyo at pinagawa sa DPWH ang mga super health center, mga lokal na pamahalaan ang dapat nagpapatakbo sa mga ito. Nangako raw ang ICI na tutulong sila sa pag-iimbestiga sa mga natenggang health center. Mga kapuso, 69 na araw na lang, Pasko na, at maaari nang mag-early Christmas shopping sa taunang Noel Bazaar. Saksi, si Darlene Cay. In 3, 2, 1... Formal nang binuksan sa Philinvestment sa Alabang Muntinlupa ang taunang Noel Bazaar. Isa ito sa longest Christmas bazaar sa Pilipinas at ngayon nagdiriwang ng ika-25 anibersaryo. Sa ribbon cutting, present si Mayos Gozon Bautista, Cut Unlimited Incorporated President and CEO at Noel Bazaar founder. At si GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Catibo. Dumalo rin ng Noel Bazaar Ambassadors at Sparkle Artists na sina Easy Martinez at Sky Chua. Mayroon ditong mahigit 100 stalls ng mga damit, bag, sapatos, accessories, gamit sa bahay, laruan, libro at marami pang iba. Pag nagutom ka ka-shopping, may food stalls din dito. Every year talagang napunta kami dito para makita yung mga paninda, ganun, mga sale, yung mga clothes at iba pa. Para pang regalo sa Christmas or pang personal din. Kasi hindi mo naman makita yung mga items dito in the other department store. Pang gifts ko yan sa mga besties ko. Tapos iba, yung mga anak ko, dalawang anak ko, bibili sila ng kung ano nilang gusto. May budget, may budget sila, binibigyan sila ng konti. Alam nyo ba na hindi lang tungkol sa Christmas shopping itong taunang Noel Bazaar dahil parte ng kita nito ay napupunta sa GMA Kapuso Foundation na nakatutok ngayon sa pagtulong sa mga kababayan nating nasalanta ng iba't ibang kalamidad. Kaya nakapamilya at nakapag-food trip ka na ay nakatulong ka pa. Please support Noel Bazaar, which is also supporting GMA Kapuso Foundation. Marami ho tayong gagawin na school sa mga nasirang places sa Cebu at saka sa Davao. So ang suporta nyo talaga, napakalaging bagay. Sa booth ng GMA Kapuso Foundation, pwedeng mag-donate ng isang set ng school supplies sa mga nangangailangang mag-aaral sa halagang 250 pesos. Karangalan daw para kina AZ at Sky maging ambassadors ng Noel Bazaar. Anything to do that could help people, that could help the charity, I'm willing to volunteer and be part of it. Love na love ko ang mga bazaar, especially Noel Bazaar, syempre. Maghanap tayo mga Christmas gift and everything. And not only that, I guess being here is also in support of the Kapuso Foundation. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cay, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.